Kapag ang pinapangarap na pouty, kissable lips, hindi na kayang idaan sa makeup lang, ang isa sa mga umusbong na solusyon, lip filler. Ini-injecta ng lip filler ang labi para lumaki o magka-volume. Pero ang model mula Quezon City na si Kailin na itinuturing na asset ang kanyang ngiti nang minsang tinangkang i-enhance ang laki ng kanyang labi. Heto ang kinalabasan, ang kanyang lips na maga. Halos dumoble ang laki. Anyari! Nung time na yon, medyo kinakabahan ako kasi feeling ko mamamatay na po. Kasi sobrang sakit nung sa ulo. Dahil sa kanyang trabaho bilang model, suki na raw si Kailin ng iba't ibang aesthetic procedures. Since nandun na po ako sa industry, kailangan ko po syempre ng enhancement sa face. Hanggang nitong 2023, inalok daw si Kailin ng libreng lip filler sa isang clinic sa Makati na ang may-ari, foreigner. From Thailand po sila. Ang una pong ginawa is, shinape po yung lips ko. After po nun, nilagyan po ako ng pangpamanhead. Pero si Kailin, kinabahan daw. Yung gumawa sa akin, nurse lang siya. Tapos may nag-guide sa kanyang doctor talaga. Nung time po na yon, hindi na po ako nag-ask ng question kasi hindi rin nila maintindihan yung English. So after, okay naman po siya. Pero after mga 2 hours, nag-start na pong nagka-migraine ako. Ang labi niya na maga, lumobo para tuloy kinagat ng bubuyog. Para na-akong duck po. Then kinontak ko po sila. Sabi ko, normal lang po ba to na mamamaga? Sabi nila, normal lang naman mamaga. Lagyan mo lang ng ice. Pero kahit ikinold compress na ni Kailin ang kanyang mga labi, wa-effect pa rin daw. Feeling ko mamamatay na po. Kasi sobrang sakit nung sa ulo. Kaya nagdesisyon na siyang ipatanggal na lang ang itinurok sa kanyang fillers. Pagka-dissolve, medyo namamaga pa. So, umabot po siya ng 1 week. Normal ang swelling actually for the first 24-48 hours. Kung nagmaga pa siya more than that, baka may allergic reaction or baka iba yung injection sa kanya na material. So, go to the reputable doctor. Yung lips ko po ngayon, okay na po siya. Sa trusted clinic na po ako nagpapagawa. Meron ding mga cosmetic procedure na ang goal, pagandahin ang natural na kulay ng labi para pak na pak kahit walang lipstick. Ito raw ang gusto sanang ma-achieve ng tiga Iloilo na si Fatima. Nung bata pa ako kasi may nadalas ako binubuli. Kasi nga ang itim-itim ng labi ko. Wala daw hahalik sa akin. Nagtatanong, nagsisigarilyo ka ba? Pero sabi ko, hindi. At mas lalo pa raw nabasag ang kanyang self-confidence nang iniwan siya ng kanyang boyfriend nito lang Pebrero. Magpapaganda na lamang ako sa sarili ko. Parang self-love ba? Si Fatima, nagpa-schedule agad ng lip tattoo session sa isang clinic sa Iloilo. Semi-permanent makeup ito. Nilalagyan ng pigment o kulay ang labi gamit ang maliliit na karayom na parang sa pagtatattoo. Nakakatulong daw ito para pagandahin ang natural na kulay ng labi, gawing mas pantay ang kulay o i-enhance din ang hugis. Parang binigyan lang din nila akong discount. Kahit 500 na lang. Tiis ganda. Siyempre yung tiyaturok, masakit. Pero sa halip na matuwa, napahagalpak siya sa kakatawa. Ang kanya kasing labi, hindi lang namula, lumobo pa. Uy, talaga yung paglubo niya sa labi ko. Parang times 3. Parang di ko nakilala yung sarili ko. Yung paglabas namin ng clinic, yung may nakita ko ng maraming tao nung sa mga paligid ko. Ang lulungkot. Pag tanggal ko ng face mask, bigla po sila tumawa. Yung kagat ka bubuyog? Bay lang, hindi kisan. Matalangan ko kayo. Pinagtawanan man ang resulta, si Fatima, kabado 20 talaga. Hala, Dok, baka hindi na ito babalik.
After 3 days, maging okay na lahat yung labi mo. Ayon sa isang esthetician, normal daw talaga na mamaga ang labi pagkatapos magpa-lip tattoo. Majority of my clients would experience mild swelling, but meron pa rin others na medyo intense yung swelling. Meron talagang mga tao kasi na hypersensitive ang reaction nila to injuries. Kapag yung swelling hindi pa rin nag-die down after 48 hours, tapos the swelling is already extending through the adjacent part of the face, experience difficulty in swallowing, susugat, well, that's the time na ma-alarm na sila. Makalipas lang ang ilang araw, ang lumobong labi ni Fatima, aba, kissable na. Ngayon po, wala na po akong lipstick. Ito po. Tattoo po talaga yung lips ko. Masaya, tapos nag-boost yung confidence ko. Ang paglobo ng mga labi, normal daw na nangyayari kapag nagpapalip tattoo. Pero hindi ganito. Ang labi kasi ng content creator na ito, nagkasugat-sugat at nangitim matapos siyang magpa-lip tattoo. Bakit nagsusugat ang uso ko at saan nagsimula ito? Mula nang pasukin ni Daniel ang paggawa ng content online, araw-araw siyang humaharap sa camera. Kaya naku-conscious daw siya, lalo't hindi kagandahan ang kulay noon ng kanyang labi. It's my first time na mag-try ng mga lip tattoo. Actually, parang Makati lang siya. Pero makalipas ang ilang araw, unti-unti raw itong nagsugat. Para siyang naging paltos na, alam mo yung paltos na merong tubig sa loob? Hindi na ako mapakali. Agad niya itong ipinakonsulta at nalamang nagka-allergic reaction pala siya. Nakalimutan ko na that time pala, kumain ako ng squid ink pasta. Binigyan lang din ako ng ointment na kailangan gamitin. Pero worth it naman daw ang kanyang pinagdaanan. Nang tuluyan kasing naghilom ang sugat sa kanyang labi, camera ready na ulit ang kanyang ngiti. Hindi na ako kailangan gumamit ng mga tint, ng mga lipstick. Kailangan i-follow yan yung do's and don'ts and follow your doctor. Walang masama kung gusto mong pagandahin ang iyong labi. Yung kagat ka bubuyog. Basta't wag lang lalabis. Lalo't ang ganda ng ating lips, hindi lang nakikita sa laki, kulay o hugis, kundi sa mga salita na dito'y namumutawi.